Good day everyone, I'm Michael Angelo Arcalas and today ipe-present ko ang aking part regarding air compressors. So, bago tayo dumako sa solving ng air compressors, no, i-recap lang natin yung working principle nito. So, paano nga ba gumagana isang air compressor? So, si air compressor, ang trabaho niya is mag-deliver ng air, basically, di ba? So, para magawa na yon, una, ang gagawin niya, isihigupin niya yung air. Then, itong piston na to is i-compress niya yung air pa-exit. So, yun yung basically parang working principle niya. So, dun sa, yung action na yun, na pag-compress is meron tayong mga thermodynamic cycles na present. So, ano-ano nga ba yun? So, drawing tayo ng PV diagram. So, para mas ma-visualize natin, no? So, sabihin natin, dito tayo nag-start kasi wala pa tayong volume na kukuha eh. Kumbaga, itong point na to, is-imagine natin yung compressor natin. Sabihin natin yan. Yung piston head is nakadikit dun sa parang wall ng compressor natin. Sabihin natin ganyan. Nakadikit siya dyan. Yan yung ibig sabihin ng point na yan. Ibig sabihin zero volume. Then, humigop siya ng hangin. Diba? Kasi yun yung unang gagawin. Higupin niya hangin. Magkakaroon tayo ng increase in volume. So, itong point na tatawagin natin itong point 1. Bakit hindi ito? Depende naman sa trip nyo. Pero ito yung conventional eh. So, from this point, after yung humigop ng hangin is i-compress naman yun yung air. So, magkakaroon tayo ng compression. Pero itong compression na to is either tatlo yan. Pwede ka maging isentropic compression, polytropic compression, or isothermal compression. So, ang characteristics lang naman ng tatlong types ng compression na ito, itong isentropic, is yung theoretical maximum. Maximum work ng compressor natin. While si isothermal naman, yung theoretical minimum. Then si polytropic, it's parang in between. In between si polytropic kay isentropic or isothermal. Baga, hindi siya mas tataas or hindi siya mas bababa sa isothermal na compression. So, after niya mag-compress, na-reach niya na yung tumaas yung pressure, syempre. Kasi 'di ba, pag nag-compress ka ng gas, tumataas din yung pressure, tumataas din yung temperature natin. So, sabihin natin, gagawin natin ng temp. Since nag-compress ka, yan, lumiit yung volume natin, pero tumaas ang ating pressure. Then, eto, after yung mag-compress, doon para etong point na to is, doon na nilabas, kumbaga na-deliver na, para lumabas na doon sa valve. Kasi may mga valves yan eh, di ba? Doon sa suction, may suction valve, then may exit valve. Kumbaga, deliver na natin. Ito sa 1.1, 2, 3, 4. Kumbaga, yung 4 to 1 natin, ito yung suction line natin. Kumbaga, dito naganap yung paghigop ng hangin. Then, yung 1 to 2, dito nangyari yung compression. Then, yung 2 to 3, dito nangyari yung parang delivery stage, parang tinatawag na delivery stage. Or pag exit dun sa exit valve. So, kung mapapansin nyo, itong PV diagram na to is ideal. Ideal na air compressor. Bakit? Kasi wala kang clearance. Kasi ito yung volume, itong part ng PV diagram mo is yung volume displace mo. Then, ito rin yung, kumbaga parang, yung volume displace mo is equal lang din sa volume na hinigop mo. So, di ba may formula tayo na volumetric efficiency na V1 over volume displaced. Kumbaga ko, parang gano'n ka-effective yung paghigop ng hangin niya basically. Yung sinasabi nito. So, paano nga ba pag yung actual na air compressor? So, sa actual,
meron tayong clearance. Katulad lang din dun sa combustion natin, di ba? Kasi, drawing ko lang din yun sa auto cycle natin. Di ba, auto cycle natin, SVSP. Di ba? Hindi siya nakadikit dito sa y-axis, yung parang ng ano natin, diagram. Kasi ito is yung clearance. So, same din sa air compressor. Sa air compressor, madalang lang or parang hindi talaga nag-exist yung nakadikit dun sa parang uh, pinaka wall ng compressor natin. Kumbaga para may onti siyang space. Yun yung tinatawag nating clearance. So, ito drawing natin uli yung ating PV diagram ng ating air compressor. May ganito na lang siya. So, kumbaga may clearance tayo dito. Yan, parang pag ganyan siya. Or sa ibang textbook or parang ibang sources din, pwede din siya ganito. Kumbaga parang kamukha niya lang din yung ano ba kamukha nito? Carno. Kamukha niya yung Carno. Pero hindi siya Carno. Yan. Kumbaga meron akong space dito which is yung clearance. Then ito yung volume ito yung swept volume ko. Whereas in dito, ito yung aking clearance. Tapos ito yung aking volume displace. This part ang ating volume displace. Then yung itong point is yung joke lang. V1 pala to. Wala ka. Ito ang V1. Then itong VB. Label na lang natin. 1, 2, 3, 4. So, kumbaga sa una, ito yung medyo ideal na medyo makatotohanan na may clearance ka, pero ideal pa rin. Kumbaga, 100% yung volumetric efficiency mo. Kasi yung volume displace mo, equal din sa V1 mo. Based dito sa PV diagram. No? So, then ito sa pangalawa, ito yung pinaka-action talaga. May clearance ka, then may V1 ka. From 4 to 1, ito yung V1 mo. Kasi ito yung hinigop mong volume. This is suction line. Then yung 3 to 1 mo, yung volume displace. So, yun nga, na-discuss na natin yung PV diagram. So, ano yung mga importanteng formulas dito? So, saan nga ba nangyayari yung work ulit? Di ba dito sa 1 to 2? Di ba? Either isentropic, polytropic, or isothermal. Kung tatandaan natin yung thermo 1 natin, di ba? Kung tatandaan natin si thermo 1, sige, simulan natin kay isothermal. Ano ba ang work ng isothermal? Di ba, ano lang to? P1V1 ln ano nga dito? V V1 over V2. Yan. Tapos, pwede natin pagpapalitin yan, ay pwede natin gawin P2 over P1. Yan. Pwede gawin natin P2 over P1 or MRT ln. Yan. So, yun lang. Itong part na to, ito is work na to ng compressor. Assuming na isothermal. Yan. So, paano naman kay isentropic? Kay isentropic, meron tayong formula. Ang work done ng compressor is K times P1 V1 over K minus 1
times P2 over P1. Gagawin natin itong bracket. P2 over P1 raised to K minus 1 over K minus 1. Yan. Then, kapag kay polytropic, same lang din. Pero, ang gagawin lang natin yung K, papalitan lang natin ng N. Bali, N, P1 V1 over N minus 1 times P2 over P1 raised to K minus 1 over K minus 1. Then, itong P2 over P1 raised to K minus 1 over K, interchangeable din yan. Kasi, diba, meron tayong PVT relationship sa isentropic processes. Diba? Kung tatandaan lang natin sa thermo 1 natin, meron tayong T2 over T1 is equal to P2 over P1 raised to K minus 1 over K. Then, meron din tayong V1 over V2 raised to K minus 1. Yan. Interchangeable to. Pwede mo ito, palitan mo yan ito, or ng T2 over T1. So, yun yung parang ito pa lang is yung work ng compressor. No? So, meron pa tayong formula. So, pag hinahanap natin si volumetric efficiency, diba? Sabi nga natin kanina, hindi ko pa sinabi kanina, is yung V1 over VD. Kumbaga, gano'ng kadami yung hinigop mo versus dun sa parang nilabas mo na hangin. Ito assuming given ito. Either given itong si V1 or si volume displaced. Pero what if hindi given volume displaced? Meron kang binigay na clearance. So, kapag bigay si clearance, meron tayong formula na 1 plus C minus C times P2 over P1 raised to 1 over K. Or, itong K na to, interchangeable siya sa 1 over N kapag ito ay polytropic compression. So, kung reference natin, para di tayo malito, itong 1 na to dito sa suction, pressure ng suction, then yung 2, pressure ng delivery. Yan, sulat ko lang din. Yan, delivery. Tapos, so meron tayong formula yung volumetric efficiency. So, meron din tayo ng MEP or mean effective pressure. Alam naman natin yan sa combustion last sem. Meron tayong work net over volume displaced. Yan. So, ano pa? Meron tayong volume displaced. Kasi usually, sa mga problems ng air compressor, binibigay yung dimensions ng ating compressor. Compressor ng ating piston. So, paano nga ba natin malalaman yung volume displacement nito? So, papansin nyo, kumbaga, ang volume displace nito is, ano ba to? Diba kung measure, kung ano lang natin, diba, sabihin natin ito yung piston natin. Session na sa drawing. Diba parang, ito, ano yan, bilog. Assuming na bilog yan. Diba, kumbaga, ito yung, dito na occupy, yung hangin. So, ito yung space natin. Kumbaga, ito, basically, volume na cylinder. Diba? Volume ng cylinder. Diba? Kumbaga, yan yung volume na kaya niyang higupin. Or parang kaya niyang i-displace. So, from that, meron tayong pi over 4 T squared times yung stroke. Kasi parang gano'n nga ba kataas ito? Parang ito, ano yung height nito? Diba basically, kung ano yung stroke nito? Yun na din yung kayang higupin niya. So, kaya tayo nag-pi over 4D squared times L. Then, ita-times lang din natin sa RPM. Then, ita-times din natin sa number ng cylinders. Then, sa number ng actions ng ating cylinder. Sabihin natin, double action, single action, yun, yung mga terms na yun. Then, itong N, tip ko lang din, i-divide natin
lagi by 60, sabihan RPM. Yan natin RPM over 60 para maging RPS. Para di tayo malito sa mga conversions sa unit analysis. So, meron na tayong formula ng yan. Actually, kompleto na tayo ng mga formula na given. Yan. So, yan yung sa mga single stage na compressor. Paano naman kapag multi-stage? Ano nga ba yung concept nito? So, okay, space. So, paano nga ba gumagana si multi-stage compressor? So, si multi-stage compressor, meron akong low pressure na part, then may intercooler, then may high pressure na part. So, kung i-drawing natin, gamit ng ating PV diagram, so, first stage, yan, same pa rin, suction line, ito yung suction line natin. Then, i-compress niya. Wait lang, ibaba lang natin. Yan. So, after niyang mag-compress, dadaan siya sa intercooler. Ano nga ba ang goal ng intercooler? Ang intercooler is, basically, pinapalamig niya yung compressed na gas para malesen yung work requirement na i-compress dun sa goal mong pressure. Kasi 'di ba, mahirap nga naman mag-compress ng pag nag-compress kasi, 'di ba, tumataas ang temperature, mas mahihirapan yung parang motor kasi assuming na reciprocating na compressor to, no, parang mahihirapan siyang i-compress further. Then that will cause wear, that will cause overheating, ganun. Kaya tayo naglagay ng intercooler. So, after nyan, dadaan siya sa intercooler. Sorry, pangat ang drawing. Yan, dadaan siya sa intercooler. Then, after niya dumaan sa intercooler, magko-compress ulit siya. Yan, magko-compress. Then, babalik na siya. Yan, babalik. Yan. Kumbaga, yun yan, yung goal ng intercooler is to lessen the power requirement na i-compress dun sa goal mo pressure. So, kumbaga, ito, yun yan, kung i-compare natin dun sa single stage, ito siya. Drawing na lang natin ng dotted line. Kumbaga, itong area under na curve na to is yung saved work. Then also, nga pala, bago ko makalimutan, itong area under the curve na any PV diagram is yung work net natin. So, yun nga, ito yung save work, then ito yung work net ng ating multi-stage na compressor. So, ano nga ba yung, may pinagkaiba ba sa mga formula? Well, wala naman, except kapag tinanong ano yung work at sa intercooler, ang gagawin lang natin, di ba tandaan natin itong formula na to? Imbis na P2, gagawin ko PX. Or parang PX or notation nyo, PI. Basta yan, pressure at the intercooler. Yan. Pero pag marami siyang stages, natin multi-stage, di ba? Meron na tayong general formula. Yung work ng compressor natin is yung number of stages times K over K minus 1 times P1 V1 times P2 over P1. Wait lang, bracket pala dapat to. P2 over P1 raised to K
K minus 1 over K minus 1. Yan. Kumbaga, wherein yung S, ay, di pala P2 to, PX. Yan. Tapos, para mahanap natin si PX, is square root or parang ilan yung number of stages mo, tapos naka-square root, the square root is pi raised to s minus 1 or p initial, or gano'n na, p1 na lang, times p2. Yan, kung may p2 yung final. Kung mapapansin nyo rin naman din, kapag dual stage, parang ito yung geometric mean. Parang geometric mean lang yan. Diba meron tayong square root ng m1, m2. Well, anyway, dyan ang galing yun. Dito sa formula na to. Ba't naging geometric mean yung ginamit sa pressure at the intercooler? So, itong work na compressor, assuming given si PX. Diba? Pero kapag hindi ka na, pero para hindi ka na maghanap ng PX, or pag hindi siya bigay, or bigay lang P1 or P2, gagawin mo, same formula pa rin. S times K over K minus 1 times P1 V1 times P2 over P1 raised to K minus 1 over yung number of stages mo times yung K. Then minus 1. Baga parang, kapag bigay si pressure at the intercooler, times S mo lang. Or times number of stages. Kapag bigay si P2, pero multi-stage, times S mo, then yung K mo sa baba, times S mo lang din. Yes, yan. Yan. So, ayun, kompleto na tayo ng formulas. Kumbaga, recap lang natin mga formulas. Meron akong volumetric efficiency. Meron akong MEP. Meron akong volume displaced. Meron ako yung tatlong work. Isothermal, isentropic, polytropic sa single stage. Kaya kapag multi-stage naman, meron akong pressure at the intercooler. Then, general formula ng work na compressor kapag multi-stage. Yan. So, dako na tayo sa ating sample problem. So, an air is taken from the atmosphere at 100 kPa and 21 degrees C. Is delivered to the air receiver at 690 kPa and 150 degrees C by means of a water-jacketed reciprocating compressor. The compressor has rated capacity of 0.15 cubic meter per second free air. Determine the power required to compress the air. So, meron tayong given, P1, from the air is taken from the atmosphere. So, ibig sabihin, ito yung hinigop niyang hangin. At the pressure, 100 kPa. And 21 degrees C. So, may T1 ako. Wait lang. 21 degrees Celsius. And at the air receiver at 690 kPa, so may P2 ako ng 690 kPa, at may T2 din pala ako na 150 degrees Celsius. Then the compressor sa rated capacity of 0.15, so meron ako V1 na 0.15 cubic meter per second. Cubic meter per second of free air. Determine the power required to compress the air. So, kung isipin nyo, mukhang kompleto. Mukhang kompleto yung given. May P1 ako, may V1 ako, may K na ako. Diba? Kumbaga parang ito ay sasalpak na lang. Pero dito tayo magkakamali kasi tandaan natin, yung word na air is taken from the atmosphere at 100 kPa. Yung K natin na 1.4, assuming yan, pressure, kinuha na ng pressure na atmosphere is yung 101.325. So, ibig sabihin, maghahanap ka pa pala ng K, or ng N.
basically. Kasi hindi na to isentropic. Kumbaga ito ay naging polytropic work. So, hanapin pa pala natin si N. So, since, ano nga ba relationship natin? Kapag polytropic, meron tayong T2 over T1 is equal to P2 over P1 raised to K minus 1 over K. So, kung isi-shift solve lang natin to, madali na lang to. So, nakuha natin K. Di na pala to K, N na pala to. Bali, N minus 1 over N. Ang N natin na nakuha is 1.23. Yan. Store natin kay A. Mahaba pa yan eh. Ano ba to? 23 to 21. Yan, store natin kay A. Then, salpak na natin sa formula ng work na compressor. Formula ng work ng compressor. Since ito ay okay, wala naman sinabing ilang stages. So, assuming na ito ay single stage. So, meron tayong N over N minus 1 times P1 V1 times P2 over P1 raised to K minus 1 over K. Ay, ba't K? N. Sanay na lang din. Minus 1. Then, kung isasalpak natin, okay, ang nakuha is, work ng compressor is 34.9445. Gawin ko na, 9446. Gawin ko na lang 6 decimal places. Ano ba unit nito? Ito ay okay, unit ano ba to? PPA. Ito ay kilowatts pala. Kilowatts ang unit. Kasi na kPa tas cubic meter per second. Kilowatts. So, ito na yung sagot. Okay, so next problem tayo and probably the last. So, a single stage air compressor handles 0.454 cubic meter per second. Yung Qmex, ibig sabihin yan is cubic meter per second. Oh my God. Just lang natin. Ulit niya pala. Ayan. Ang ibig sabihin ng Qmex is cubic meter per second of atmospheric pressure, 27 degrees C air, and delivers it to a receiver at 652.75 kPa. Its volumetric efficiency is 0.72. Its compression efficiency on an isothermal basis is 0.85, and its mechanical efficiency is 0.9. If it rotates at 350 RPM, what power in kilowatts is needed to drive it? So, ibig sabihin, hinahanap yung power na kailangan i-supply dun sa work ng dun sa compressor natin. Baga kung okay. So binigyan tayo ng efficiency. So tatanda lang natin ang general formula ng efficiency natin. Wait. Yan. General formula ng efficiency natin is yung power in ay power out over power in. Baga output power over input power. Or actually anything, energy out over energy in. Same concept. Makukuha natin yung efficiency. So, same concept lang. Rewrite ko lang din. Ano nga ba yung katumbas ng power out natin? Diba? Para yun yung work ng compressor. Over yung power input na kailangan natin. Yan. So, kapag dinerive lang natin ng onte, makakuha tayo ng power input na kailangan natin is equal to work ng compressor over yung efficiency. Yan. So, yung efficiencies natin is dalawa. Ano din yung gagamitin natin? Gagamitin natin yung parehas. Yung 0.85 and yung 0.9. Kumbaga, ipag-multiply lang natin. Ba't tayo ipag-multiply? Kung tatandaan nyo sa Thermo 2, diba meron tayong, diba may efficiency ng turbine, brake efficiency, gano'n, diba?
parang minumultiply lang natin sa isa't isa yon para makuha yung pinaka-efficiency niya. Ganoon din yung gagawin natin dito. So, magiging work na compressor over 0.9 times 0.85. Yan. So, ang kulang na lang pala natin is work ng compressor. Pero since ito ay nasa isothermal basis, kasi isothermal basis yan, so isothermal work yung gagamitin natin. Ano ba formula ng isothermal work? Meron tayong P1, V1, Ln. Pwede tayong mag P2 over P1 or V1 over V2. Yan. Tama ba? Tama ba yung formula ko? Ayun, tama. So, meron ba tayong P1? Meron kasi meron tayong atmospheric pressure. Check na yan. 101.325. 27 degrees C, P1. Delivers to A, P2. Meron tayong P2 na 652.75 kPa. Then, volumetric efficiency na 0.72. Kakailangan ba natin to? Most likely not. Kasi, kompleto naman na tayo. May P1. May V1 pala tayo na 0.454 cubic meter per second. Yan. Then, may P2 tayo, may P1 tayo. Yun, okay na tayo. So, isasalpak na lang to sa CalQ. Bale, sulat lang natin. Rewrite lang natin to. Bale, meron tayong P1 na 101.325 kPa times V1 na 0.454 cubic meter per second ln P2. Meron tayong 652. Ba yun? 652.75 kPa over. Naglalag yung pen ko. Over P1 na 101.325 kPa. Yan. Over ano pa pala to? Yung efficiencies natin. Over, all over 0.9 times 0.85. So, after ilagay sa CalQ, ang nakuha natin ay 112.0189 kilowatts. Kasi ito ay kilonewton per m squared. Magka-cancel. Matitira m. Kilonewton meter per second is kilowatts. So, ito na yung final na sagot. So, yun lang yung aking part. Maraming salamat.